Hey guys, welcome to my channel. So follow up to dun sa ginawa kong video nung nandun ako sa Fort Santiago, no? Yung sinasabi ko, yung title na hindi pa ready ang Pilipinas sa Second Amendment. So with that, basa tayo ng ibang comments and hindi ko na ipopost yung mga comments. Hindi ko na rin i-mention yung mga nagko-comments kasi nandito ako para mag-educate, magkaroon ng discussion, hindi para mambash. Okay? So, sabi ni sa Ringan 8727, sangayon ako, sir. Sana maisip yan ng gobyerno, sana talaga maisip nila yan. Okay, so, ang intention kasi ng Second Amendment, guys, kung pag-aaralan nyo yung history ng Amerika, nung dinraft nila nung sinulat nila, when the Constitution was written, sinama nila yan. Sinama nila yung Second Amendment. Kaya nga tawag na amendment dinagdag lang yan 'di ba? So, bakit nila naisip? Parang napakagaling nga if you think about it. Kaya shout out kay Attorney Brian, no? Pinag-aralan niya yung Second Amendment. Na ano rin siya, hanggang ngayon daw na-amaze siya. Ako rin, na-amaze. Parang it is advanced for its time. Na nung unang panahon, yung mga tao noon, naisip na, uy, gagawa tayo ng ganito, no? Na kahit mamatay na o mawala na tayo at ilang generation na applicable pa din. Ang galing, no? Sabi ni Jeremy Tutanes, kailangan sa panahon ngayon dapat ma-empower ang mga mamamayan. Yan talaga ang purpose niyan, ma-empower ang mamamayan. Na sumunod sa batas as gusto lang ipaglaban ng kanilang kinabukasan at kaligtasan. Dapat ma-empower at hindi palaging aasa sa gobyerno. Okay, so may misconception guys na pagka may Second Amendment is kakalabanan mo yung gobyerno. Hindi yun. Hindi ganun yun. Hindi nila iniisip yun. No? Hindi talaga para doon yun. Pero ang kasi, ang Second Amendment is a doomsday provision sa Constitution ng Amerika na just in case na all else failed, wala na, bagsak na or naging corrupt na lahat, ibig sabihin, yung masasama, sinakop na, at sila na yung nasa pwesto, nandyan pa rin yung Second Amendment. Imagine niyo kung nakadepende ka sa gobyerno at nagpalit na ng gobyerno dahil natalo yung gobyerno natin, paano na? 'Di ba? Sabi ni Igor Ivanov C40, a man with a gun is a citizen, a man without a gun is a subject, according kay Representative Allen West. No? Tama naman, no? So, yung pagmamay-ari, parang glaring example, paano mo masabi na ikaw ay isang malayang citizen? Dapat magmay-ari ka ng baril. Okay? Sabi ni J. Formento, ganda ng once freedom is lost, it's lost forever. Yes, yan ang gusto ko i-point out with the threat of China. So, sino ba rito ang magtatanggi na wala naman threat sa China? Meron. So, granted. Ayun na, ano yan. Granted na nag-agree tayo doon na may threat sa China. 'Di ba? Sa tingin nyo, pag sinakop tayo ng China, asa kayo na China magbibigay sa atin ng Second Amendment? Hindi. Sinakop ka na eh. Inalipin ka, kunyari, nung panahon ng nung Spain. Sana nga, matuto tayo sa history. We should learn from history. Otherwise, history will repeat itself. Mauulit na mauulit. Ano ibig sabihin? 350 years, sinakop tayo ng Spain. Actually, hindi naman tayo nakalaya sa Spain eh. Naka-alpas lang tayo sa Spain sa tulong ng Amerika. Pero kaya sinakop naman tayo ng Amerika. Okay, tapos nagkaroon yung Japan. Hindi. Philippine-American War. 'Di ba? Tapos Japan, sinakop tayo, hindi rin tayo nakalaya sa Japan. Kaya tayo nakaalis sa Japan, nakaalis sa pananakop nila dahil sa Amerika uli. 'Di ba? Hindi tayo nakalaya on our own. Siguro isa 'yun sa mga factors kung pag-aaralan natin history. Hindi naman talaga tayo nakalaya. Hindi natin nilabanan yung mga mananakop on our own. Palagi tayo nakasalalay sa tulong ng iba.
ni Uncle Sam. So, similar with ngayon, sa panahon ngayon, 2025, pag may kaguluhan, pag may barilan, nakaasa tayo sa gobyerno. Uy, tumawag ka ng pulis. Pulis ang ano dyan, problema dyan. Hindi ko problema yan. No? Paano nga yung doomsday provision, dumating na yung pagkakataon na sakupin tayo ng China. Sino tatawagin na naman natin? 'Di ba? And hindi ko alam kung na-verify na kung totoo, no, yung mga pelikula na Pearl Harbor, kaya daw hindi sinakop malapit na yung yung mga Japanese sa Amerika, 'di ba? Nasa Hawaii na sila. Kaya daw hindi sila tumuloy kasi every blade of grass may baril. Basically sinasabi, lahat ng tao diyan sa Amerika may baril, kaya mahirapan sila. Pero hindi natin magawa ma-adapt yung ganong mentality kahit ilang beses na tayong sinakop. Yun ang hindi ko magets. Parang nasasanay na lang tayo na aasa sa tutulong sa atin. Tapos pag sinakop tayo, magtiis, mamaluktot. Yan ang turo ng mga sinaunang Pilipino. Magtiis, mamaluktot habang maikli ang kumot. 'Di ba? Ano pa? So, ayun guys, no? Sana matuto tayo. Otherwise, paulit-ulit lang, 'di ba? Kaya nga 'di ba sabi ko example nga yung talagang extreme example. Paano pag sinakop tayo ng China? Doon pa ba kayo hihingi ng Second Amendment sa China? Hindi na nila bibigay yan. Kaya nga, once freedom is lost, it's lost forever. Hindi yan, kaya ka nga sinakop kasi binuli-buli ka Tapos papalayain ka, ganun-ganun lang. Hindi. 'Di ba? Kaya nga yung mga ninuno natin talagang gustong maging malaya kahit na ipagpalit nila yung buhay nila, 'di ba? Ganun ka-importante ang freedom. Kaya lang yung iba nakakapagsalita ng ganyan na ibig sabihin, para bang hindi nila priority ang maging malaya kasi ini-enjoy nila or tinatamasa nila yung kalayaan na meron tayo ngayon na sinakripisyo naman ng mga nauna sa atin, no? Meron pa mga nagsasabi talaga na na hindi pa daw tayo ready. Ang tanong, kailan tayo magiging ready? Sa tingin nyo ba, ito nakakatawa dyan Kasi alam nyo ba yung Amerika, nagkaroon sila ng Second Amendment nung sinulat yung Constitution nila nung 1700s. Wala pang 1800s wala pang 1900s. Ngayon 20 na tayo, no? 1700s pa lang, 1791 yata nung sinulat yung Constitution. Kailan ba yung nag-revolution sila? 1765? Basta 1700s. Sa tingin nyo, disiplinado na sila? Meron na silang gun safety? Disiplinado na sila sa baril nung time na yon? Actually, hindi pa nga sila united at that time Talaga, different colonies, tapos walang communication kasi hindi mo wala pang technology nung unang panahon Hindi mo alam kung anong ginagawa dun sa Delaware. Hindi naman nag-uusap ang Texas and Delaware, di ba? Hindi makapag-usap. So, hindi mo alam kung anong culture nila. Magkakaiba ng culture kada lugar. Alam nyo ba yan, guys? Sa United States, sa sobrang laki ng US, kada state, iba ang weather, iba ang topography, iba ang landscape, iba ang pagkain, at iba ang culture. Iba-iba ang culture. Diba? Kaya dun sa mga nagsasabi na hindi pa disiplinado ang mga Pinoy. Sa tingin nyo, nung 1700s, disiplinado na yung mga Amerikano? After lang yun ng gera, no? After lang nila palayasin or talunin ng mga British noong time na yun, 'di ba? So after ng gera, disiplinado, hindi rin. So I think it's more perception. Pero hindi ko na-expect na mag-agree kayo sa sinasabi ko. Alam nyo naman, ever since proponent ako ng Second Amendment kasi mula nung naka-experience ako ng Second Amendment, pinractice ko na yan and I believe it is good for everybody. Lalong-lalo na kung gusto mong maging malaya. Lalong-lalo na kung ayaw mong iasa yung safety mo sa gobyerno, no? Ang Second Amendment, napaka-broad niyan.
Hindi lang yan para sa safety against mga magnanakaw akyat bahay. In terms of doomsday scenario like an invasion from another country. Diba? Napakalaki ng scope niyan. Doon sa iba nagsasabi na hindi pa disiplinado ang Pinoy, okay, hindi ko kayo kukumbinsihin. Ako, I'm stating my side of the argument. Kaya nga tayo nandito, kaya nga tayo gumagawa ng video, di ba? Para makapag-educate tayo, lalo na mga kababayan ko. Kaya nga nagtatagalog ako dito eh. No? Pero yun yung tanong ko eh. Sa tingin nyo, nung 1700s, yung mga Amerikano ay disiplinado na, may disiplina na sila, may trigger discipline na sila. Eh, hindi nga nag-uusap yung mga yun eh. Kasi there's no way to communicate yung iba-ibang state. Wala namang telegram nun, wala namang basic communication. Kung meron man, susulat ka tapos magpapadala ka pa yata sa nakakabayo. Pero hindi mo malalaman talaga kung anong culture nung iba. Ano ibig sabihin? Yung mga taga New York ba, alam mo ba na tinuturuan nyo ba ng gun safety yung mga humahawak ng baril dyan? Hindi naman sila nag-uusap ng gano'n, no? Ang kasi, pag ikaw, responsible gun owner, responsibilidad mo yung baril na yan. At responsibilidad mo lahat ng bala na lalabas dyan sa muzzle ng baril mo. Diba? Dapat nga, dapat nga hindi mo iasa sa gun safety seminar eh. Dapat meron ka ng common sense eh. Dapat ikaw mismo nag-exert ka ng effort para matuto ka. No? Pag may hindi ka alam, mag-research ka, magtanong ka, magpaturo ka. 'Di ba dapat ganoon? Mas sabi ko nga may yung isang subscriber ko na tinuruan ko yata mag-shooting. Sabi ko sa kanya, alam mo mas natatakot pa nga akong turuan yung mga feeling expert na, yung feeling magagaling na, yung mga feeling matatagal na sa baril. Kasi ayaw na makinig nun. Mas madaling turuan yung mga newbies. Very receptive pa. At gusto talagang matuto. So, with regards to that, kaya ako na-mention yon kasi nga, yung usapin regarding sa wala pa daw training, wala pa raw discipline. Pag nandyan ka na, yun sinabi ko rin sa first time gun owner na subscriber ko, si Jong. Sabi ko, yan, congratulations, hawak mo na yung yung baril mo, yung first gun mo, no? Mag-iiba na, meron ng responsibilidad sa balikat mo because you have the ability to take somebody else's life, either good or bad. Yeah, either good or bad, guys, nasa decision mo yan. Dahil ikaw ang may control sa baril mo. Diba? Meron ka ng power. Meron kang power to take somebody else's life. Pero yung mga law-abiding citizens, yung mga good people, syempre, ginagamit yung responsibility na yan, no? To save somebody else's life. No? Pero nasa iyo yung desisyon, di ba? Sabi ko nga, God's greatest gift is free will. Pag meron kang tool, ikaw magde-decide kung paano mo siya gagamitin. Okay? So, dun sa question na hindi pa daw ready mga Pilipino at walang disiplina, kailan tayo magiging ready? And sino magde-determine? Hindi pwedeng gobyerno magsasabi. Alam sabihin ng gobyerno, ready na kayo. Hindi pa kayo ready. Alam nyo, paano pag yung gobyerno naging corrupt at gusto niya, palagi siya yung nasa control, ayaw niya mawala sa pwesto, sasabihin niya forever na, hindi kayo ready, kaya hindi kayo dapat magmay-ari ng baril. Diba? Yun ang nakakatakot, which is the opposite of the intent of the Second Amendment. Ang Second Amendment daw isinulat para sabihan yung gobyerno na huwag pakialaman ang citizen magmay-ari ng baril. Hindi yan isinulat para payagan ng gobyerno magmay-ari ng baril ang isang citizen. Baliktad, guys. Baka akala nyo, para payagan kami ng gobyerno. Hindi. Ang sinasabihan ng Second Amendment ay ang gobyerno. Hands off. Huwag mong pakialaman yan. Kasi, kinikilala ata ng Second Amendment
na yung the right to self-defense is a God-given right. Hindi yan right na ginrant ng gobyerno. 'Di ba? Otherwise, kung hindi kayo naniniwala dun sa premise na God-given right ang self-defense, asa ka talaga sa gobyerno. So, tatanungin mo pa yung gobyerno, Sir, allowed po ba ako ipagtanggol ko yung sarili ko? Paano kung hindi lang holdapan ng usapan to? Paano kung invasion? Kahapon pa nga, ayun nga, yung kahapon nga, nagpunta kami sa sa Intramuros, sa Fort Bonifacio. Meron dong mga display ng mga pictures ng mga atrocities na ginawa ng Hapon sa atin, sa mga ninuno natin, no? Dami nilang pinatay, wala daw discriminate, bata, matanda, babae, lahat. Lalo na nung masusukol na sila ng mga Amerikano. Naisip ko talaga, parang kahit gaano katagal na yung pangyayari yon, tatamaan ka pa rin no? May kurot pa rin sa puso mo kung Pilipino ka. Ganun pala talaga sila kasama. Pero kung titignan mo yung mga Hapon ngayon, mababait naman sila. Pero bakit nung time na yon? Kasi pag gera, di ba? Na yan WROL situation yan Without rule of law. Wala nang batas. And lumalabas talaga yung yung kasamaan ng tao. Yung primal instinct na gusto lang nila pumatay. Hindi sila nag-iisip, walang awa, walang mercy, no? Grabe, meron pa nga doon isang picture na yung babae daw gustong rapin nung Hapon. Nakatakas daw siya, pero hinagisan siya ng granada, kaya meron siyang sugat dito sa bibig, Nagisan siya ng granada. Ganun sila kabrutal, no? Ganun kabrutal. Panahon ng gera to. So imagine guys, senaryo, ito na siguro, ito na extreme nga senaryo. Paano kung sinakop tayo ng China? Ha? Paano kung sinakop tayo ng China? Sa tingin nyo, magiging mabait sila sa atin? Ha? Sa tingin nyo? Oy, wala namang mga baril yan pabayaan lang. Pabayaan nyo na lang, padaanin nyo. Ganun ba? Ang ini-imagine nyo senaryo? Balikan nyo. Kaya maganda binabalikan ng history para matuto tayo. Diba? We should learn from history, otherwise history will repeat itself. No? Yung mga kababayan natin noon, unarmed and non-combatants, pero ganun nila tinrato. Kaya maganda rin na binibisita nga yung mga ganyan, yung mga ganyang part ng history natin para magising tayo, no? Lalong-lalo na kung meron pa natitira yung patriotism sa katawan natin. And syempre, for planning in the future, na kung just in case na mangyari uli sa atin yung mga ganong sitwasyon, is it better to be armed or unarmed? So, babalik tayo dun sa number 1 comment na mga hindi sang-ayon, na hindi pa raw ready ang mga Pilipino dahil kulang pa sa disiplina. Kailan tayo magiging ready? At saka anong bansa ba yung ready na tapos nagkaroon ng Second Amendment? Meron ba kayo naisip na gano'n? Anong bansa yung, ready na kasi sila iba kasi yung culture nila Talaga, anong bansa yun? Kasi yung US hindi gano'n Hindi gano'n. Magkabi ko nga sa inyo, magkakaiba ang culture dito Ay, doon sa Amerika Tapos hindi rin sila ready at that time kasi katatapos lang ng actually, gera. Diba? So with that, tatapusin ko na yung video na to. Follow up lang. And mas maganda kasi ganito, nagdi-discuss tayo. Kung dun sa hindi maniniwala, it's okay. It's okay. Pero dun sa gustong matuto, di ba? And then, kung sino yung may ibang idea, okay, comment down below. Di ba? Wala namang mawala. Ang pinakamaganda nga yung nagdi-discuss tayo. Kaysa nananahimik ka lang, tapos, ito lang ang alam ko. Hindi ka matututo. So, that's it guys. Thanks for watching. Bye.